Isang milyonaryo ang bagong pumasok sa gate at na-stuck sa gulat nang makita niyang tinutulak palabas ng kanyang stepmom ang kanyang 6 na taong gulang na anak na may kapansanan sa paa sa wheelchair. Umiiyak ang bata habang paulit-ulit na nagmamakaawa. "Mama, hindi ako makakatayo." Agad na lumapit ang ama at sinabi ang isang pangungusap na nagpaiyak sa lahat, simula ng isang pagtatalo na magpapahirap sa malupit na babae. Bago tayo magsimula, paki-comment naman tungkol sa kwentong ito at bigyan kami ng score mula 1 hanggang 10. Kumusta ka? Kung may gusto kang ibahagi, nandito lang ako para makinig. Sana makahanap ka ng mga sandali para magmuni-muni habang sinusubaybayan mo ang kwento ng paggaling na ito kasama ang paglalakbay ng tapang at hustisya. Sa araw ng mga puso, malinaw at bughaw ang langit sa ibabaw ng New York. Sa kahabaan ng avenue, may mga tindahan na naglalagay ng mga pulang rosas at abala ang mga magkasintahan. Pero sa isang sulok ng lungsod, si Alexander Reed, 42 taong gulang, isang matagumpay na negosyante at kilalang milyonaryong may-ari ng mga ari-arian, ay pinili na umalis ng opisina ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Nasa kamay niya ang isang bouquet ng pulang rosas na may halong ilang maliwanag na dilaw na bulaklak, isang maliit na sorpresa na inihanda niya para sa kanyang ikalawang asawa. Matapos ang ilang buwang abala sa trabaho, gusto niyang magdala ng init sa bahay na masyadong tahimik na. Hindi madalas si Alexander na nasa bahay sa araw dahil punong-puno ang schedule niya ng sunod-sunod na meeting, kaya kakaunti lang ang oras niya para sa anak nilang si Sophia Reed, na 7 taong gulang lang. Disabled ang mga binti ni Sophia mula nang siya'y 4 na taong gulang pa lang dahil sa aksidenteng ikinamatay ng unang asawa ni Alexander na si Caroline. Si Sophia ay isang sensitibong bata na palaging iniisip na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Madalas siyang nagtutago sa isang maliit na sulok kasama ang kanyang luma na teddy bear, ang tanging alaala na naiwan mula sa kanyang yumaong ina, 6 na buwan na ang nakalipas. Nagpakasal muli si Alexander kay Victoria Hayes, isang babae sa kanyang 30s na dati niyang sekretarya. Siya ay mahinahon at magalang, ang taong muling nagbigay kay Alexander ng pag-asa na maramdaman ang init ng pagmamahal pagkatapos ng maraming taon ng pagiging balo. Simple ngunit elegante ang kasal nila at tinawag ng mga pahayagan si Victoria bilang masuwerte. Para sa mga kaibigan niya, makatwiran ang pinili niya, isang pangalawang asawa na pwedeng tumulong sa pagpapalaki ng bata. Habang iniisip yan, bahagyang ngumiti si Alexander, mas mahigpit niyang hinawakan ang buke at pinalakas ang lakad papunta sa gate. Sa mata ng kanyang mga kakilala, siya ang halimbawa ng isang mapagkawang-gawang asawa, laging nasa tabi ng abalang negosyante. Nang paikutin ni Alexander ang kanyang itim na Bentley papasok sa driveway ng Long Island na bahay, bigla niyang narinig ang matinis na iyak mula sa porch. Natigilan siya, may pawis na tumulo sa kanyang noo. Kahit malamig ang panahon, dali-dali siyang lumapit, binuksan ang gate at pumasok. Nang makita niya ang tanawin sa harap niya, nanikip ang puso niya. Si Sophia na naka-orange na damit na kulubot, na itulak palabas ng wheelchair niya at maruming mura ang mukha. Pinipilit niyang itulak ang sarili gamit ang mga kamay, pero hindi niya kaya. "Mama, sakit po. Huwag po kayo ganyan. Hindi po ako makabangon." Nanginginig ang boses ni Sophia, at nanginginig ang maliliit niyang kamay habang nakadikit sa malamig na tiles. Nakatayo si Victoria sa ibabaw niya, nakasimangot at puno ng paghamak ang mukha. Yung malamig niyang mga mata nakatitig sa bata. "Tayo na, inutil ka. Plano mo bang humiga lang doon habang buhay mo? Akala mo aalagaan pa kitang pilay magpakailanman?" Matulis at mapait ang boses niya. Biglang umiyak si Sophia, nanginginig ang boses. "Pasensya na po, hindi ko sinasadya, madrasta. Hindi ko po ginusto." Napangiti si Victoria ng bahagya, halatang nang aasar. Lumapit siya ng konti at yumuko hanggang halos mahaplos ng mukha niya yung mga luha sa pisngi ng bata. "Wala kang kwenta,
tinadhana kang sumpang kometa. Pinatay mo ang nanay mo. Kung hindi ka nagmamakaawa na payagang pumunta sa parke nung araw na yon, buhay pa siya. Gusto kong linawin to, hindi ko hahayaang sirang-sira at malas na batang katulad mo ang sumira sa buhay ko. Bawat salita parang kutsilyo na tumama sa puso ng maliit na babae. Mas lalo pang umiyak si Sofia habang mahigpit na yakap ang sirasirang teddy bear niya. Paulit-ulit na sinasabi ang walang kwentang paumanhin na puno ng kawalang pag-asa. Hindi na matiis ni Alexander, bumagsak ang bulaklak sa kamay niya papunta sa tile ng sahig habang sumugod siya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Victoria, tama na yan. Bigla namang nanigas si Victoria, nagbago ang itsura niya, ang mga mata niya ay kumikislap sa luha. Pinikit niya ang bibig gamit ang isang kamay at biglang umiyak ng malakas, parang siya ang inaapi. Hindi mo na iintindihan, gusto ko lang matutunan niya kung paano tumayo sa sarili niya. Kailangan niyang maging matatag. Ginawa ko lahat to para sa kanya. Nanginig ang boses niya, puno ng pilit na lungkot na para bang inaartista. Tahimik na nakatayo si Alexander, mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamao niya, nakatingin ng matindi sa anak nila, na nakahandusay sa sahig na nanginginig. Ang iyak niya'y yumanig sa maliit niyang katawan, ang mga paa niya'y nanghihina na para bumangon. Sa loob niya, may dalawang magkasalungat na puwersa na sumisiklab, isang galit na sobrang tindi na kailangan ilabas, at isang pagdududa na nagpapahinto sa kanya. Maraming beses nang ipinakita ni Victoria ang kanyang lambing sa harap niya, kaya't ang nakita lang niya ba ay isang malungkot na hindi pagkakaintindihan? O ito na ba ang tunay na pagkatao niya na sa wakas ay lumitaw? Si Sofia ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang teddy bear. Ang maliliit niyang balikat ay nanginginig ng hindi mapigilan, habang paulit-ulit niyang bumulong sa gitna ng iyak. Mom, pasensya na. Pasensya na. Yung desperadong iyak na yon ang tumalima sa isip ni Alexander. Hinahabol siya ng mas matindi pa sa kahit anong sakit na naramdaman niya dati. Naintindihan niya noon, sa mismong sandaling iyon, na wala nang magiging pareho sa bahay na ito. Yung imahe ni Sofia na mahigpit na hawak ang teddy bear niya, yung mga wasak niyang iyak na pumunit sa hangin, tumama sa puso niya parang kutsilyo, nag-iwan ng hindi mapawi na kaba. Inakyat ni Alexander si Sofia sa itaas. Hawak pa rin ng bata yung teddy bear niya, nang sobrang higpit na nanginginig na yung maliliit niyang daliri at pumutla. Ipinahiga niya si Sofia sa kama at tinakpan ng kumot. Unti-unting namasdan ni Sofia ang kanyang luha habang unti-unti siyang napapikit sa pagod, pero patuloy pa rin siyang bumubulong ng mga paumanhin. Nanatili si Alexander sa kanyang tabi, nanginginig ang malapad niyang kamay nang ilagay ito sa malambot niyang buhok. Yumuko siya at mahinang bumulong, Hindi ka dapat sisihin, nandito ako. Nang tuluyang makatulog si Sofia, tumayo si Alexander. Mabigat ang kanyang mga hakbang, pero mas magulo ang kanyang puso kaysa dati. Nang pumasok siya sa sala, napatingin siya sa isang buket ng dilaw na rosas. Nakalat pa rin sa tiles ng sahig ang mga durog na petals na nagpapaalala sa kanya ng nangyari kanina. Hindi na siya nagsalita. Kinuha niya ang kanyang coat at umalis ng bahay. Iniwan ang isang katahimikan na sobrang bigat maramdaman. Kinabukasan, nasa opisina si Alexander sa Manhattan. Mula sa mataas na palapag ng makinis na glass tower, tanaw niya ang lungsod. Pero ngayon, wala siyang gana sa tanawin. Binuksan niya ang drawer ng mesa at hinawakan ang isang lumang silver na telepono. Gasgas na sa surface dahil sa panahon. Sa kanya iyon noon pang asawa niyang si Caroline na yumaong na. Itinago niya yun lahat ng mga tao na yon, hindi niya pinangahas na buksan pa man lang. Nang mahawakan niya, parang kumipit ang dibdib niya na para bang may humahawak at nagpapiga sa puso niya. Inilayo niya ang kamay niya at pumikit. Pumapasok sa isip niya ang mukha ni Caroline, yung mahinhing ngiti niya, yung malambing na tingin na lagi niyang ibinibigay kay Sofia. Bumalik ang alaala ng araw na yon na puno ng trahedya. Sana lang tinanggap niya ang tawag.
Sana lang hindi siya naging sobrang busy. Pinisil ni Alexander nang mahigpit ang kanyang noo, ramdam ang bigat ng guilt na parang kinakain ang dibdib niya. Sa mansyon, muling ipinakita ni Victoria ang kanyang pagpapaka-devoted. Umupo siya sa tabi ni Sofia, pinapakain ng gamot gamit ang kutsara habang nandun ang katulong. Ang boses niya ay matamis na parang pulot. Sige na anak, inumin mo na ang gamot para gumaling ka agad. Masaya si tatay pag nakita kang nagsusumikap. Dahan-dahang tinanggap ni Sofia ang baso ng tubig, pilit na tinitingnan ang sulok ng kwarto kung saan nakatayo ang katulong. Nang magsara ang pinto, ibinaba ni Victoria ang boses niya. Biglang naging seryoso ang mukha. Lunukin mo na. Tigilan mo na yung pagpapakaawa mo sa harap ni tatay. Wala akong panahon para alagaan ka ng sobra. Nanginginig si Sofia habang mahina ang bulong. Susubukan ko po, wag po kayong magalit. Tumayo si Mama Victoria ng diretso, sinuklay ang buhok niya ng bahagya, may malamig ng ngiti sa labi. Para kay Sofia, parang lumamig ang buong kwarto ng hapon na yon. Dumating si Nathan Cole, pinsan ni Victoria, mga early 30s, naka-tailored na suit, pero may palihim na mga mata. Nagtatrabaho si Nathan sa finance, at kamakailan ay mas madalas nang bumibisita sa bahay ng mga Reed. Sa sala, mababa ang boses ni Nathan. Kailangan mong ilihis ang atensyon ni Alexander. Lahat ng iniisip niya ngayon ay yung babae at yun ang pagkakataon natin. Nakatawid si Victoria ng mga braso at umiling sa upuan. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Pinatanim ko sa isip niya na tapat ako na lahat ng ginagawa ko ay para sa babae. Mas madaling lokohin siya kaysa sa inaakala mo. Ngumiti si Nathan. Ayos yon, pag nailipat na yung shares ng kumpanya, kalahati sa'yo na yan. Ako bahala sa mga papeles. Ang kailangan lang natin gawin ay hintayin na ma-burn out si Alexander. May marahang tunog ng nagbabanggang baso. Itinaas nila ang kanilang mga baso ng alak, parang nagtotoast sa tagumpay na hindi pa nila nakakamtan. Nakaupo si Sofia sa sulok ng hagdan, nakayakap ang teddy bear niya sa wheelchair. Kumakabog ng todo ang puso niya. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi ng mga matatanda, pero yung malamig na tingin nila at yung salbahing ngiti, kinabahan siya. Dumilim na at tahimik ang opisina sa Manhattan. Ang lampara sa mesa ang nagbubuo ng anino ni Alexander sa malamig na pader. Binuksan niya ang laptop niya at tiningnan ang mga numero sa financial report, pero hindi makapag-concentrate ang isip niya. Kumalog ang telepono. May bagong mensahe galing sa hindi kilalang numero. Buksan mo ang telepono at malalaman mo kung sino talaga ang nasa tabi mo. Nakatitig si Alexander. Nakatuon ang tingin sa pilak na telepono sa drawer. Kumapos ang kanyang dibdib habang unti-unting inaabot ng nanginginig niyang kamay. Nagbanggaan ang takot at pag-asa sa loob niya, parang isang talim na nakabitin lang sa ibabaw ng kanyang ulo. Humigpit ang paghinga niya. Mas pinalakas ang kapit sa telepono at mabilis ang tibok ng puso niya. Bahagi niya gusto na itong itapon habang buhay, pero may bahagi rin na sabik malaman ang katotohanang nakatago dito. Nakaupo si Alexander, hindi gumagalaw sa dilim, habang bahagyang kumikindat ang liwanag ng screen. Habang puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata, alam niyang kaya siyang wasakin ng katotohanan, pero pwede rin siyang palayain nito, at alam niyang hindi na siya pwedeng tumakbo pa. Mahigpit pa rin hawak ni Alexander ang silver na telepono. Ang screen ay nagbigay ng malamlam na asol na liwanag na sumalamin sa kanyang mukha sa tahimik na silid. Tumitibok ng malakas ang kanyang puso, parang naririnig. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Lumabas sa screen ang isang storage folder at sa loob nito may video file na may label ng eksaktong petsa ng gabing iyon na nagbago ng lahat. Nanginginig ang daliri ni Alexander habang kumikindat siya, biglang lumitaw ang imahe ni Caroline. Nakaupo siya sa lumang kotse, maputla ang mukha pero may banayad pa ring ngiti. Malambing pero nanginginig ang boses niya. Alexander, kung sakaling may mangyari sa akin, alagaan mo ang anak natin. Huwag mong hayaang isipin niya na kasalanan niya yon. Siya ang huling liwanag natin. Bumaba ang mga balikat ni Alexander,
Parang may mabigat na pabigat na bumagsak sa kanya. Bumagsak siya sa upuan, luha ang dumadaloy ng walang kontrol. Yung mga iyak na matagal niyang pinigilan, biglang sumabog ng magaspang ang paghinga niya, pero hindi nagtapos yung video agad. Sa dulo, narinig yung magulong tunog ng mga busina ng kotse at yung takot na tinig ni Caroline. "Naririnig mo ba ako? Pakipick up naman?" Si Sofia, yung maliit nilang anak na babae. Palipat-lipat yung tunog tapos tuluyan nang nawala. Mabilis na binuksan ni Alexander yung call log, dami-daming missed calls, lahat galing kay Caroline. Sa gabi ng aksidente, malinaw niyang naaalala na yung phone niya ay palaging nagpapakita ng network error. Akala niya noon, technical glitch lang yon. Ngayon, nakatitig siya sa screen, kumakalam ang dibdib niya. Sino ba ang nag-block ng mga huling tawag? Bigla siyang tumayo at nagmadaling tumakbo, patungo sa bintana, nanginginig ang mga kamay niya. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip niya. Kung hindi ko kasalanan, kanino pa kaya? Sa itaas ng mansion, mahimbing na natutulog si Sofia. Ang nightlight ay nagpapakita ng maliit niyang anino sa pader. Bahagyang gumagalaw ang mga labi niya, parang nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang tao. "Mom, hawakan mo ang kamay ko, please." Humilik siya, mahigpit na yakap ang lumang teddy bear niya. Sa panaginip niya, lumitaw si Caroline at inaabot ang maliit niyang kamay. Nang bigla siyang nagising, basa pa rin ang mga mata ni Sofia, nakita niya ang anino ng kanyang ama sa pintuan. "Daddy?" Nanginginig ang kanyang boses. "Daddy?" Sa panaginip ko sabi ni Mommy Caroline, "Huwag na akong matakot." Nakatayo si Alexander na parang may humawak sa kanyang dibdib. Punong-puno ng luha ang mga mata niya. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. Walang sinabi, hinaplos lang ang malambot niyang buhok habang bumabagsak ang mga luha sa pagod niyang mukha. Tumingala si Sofia sa kanya, kumikislap ang kanyang mga mata ng mahinang pero totoo na liwanag. Sa sandaling iyon, nakita ni Alexander ang kanyang anak. Hindi naganap na nakulong sa takot, kinabukasan ay lumabas si Victoria Hayes sa sala na nakasuot ng eleganteng pulang damit. Tiningnan niya si Alexander ng maingat, napansin ang pagod na nakaukit pa rin sa mukha nito. "Hindi ka natulog buong gabi, no? Huwag mong sobrahan ng trabaho, kailangan ng batang babae ang malakas na ama." Tumingala si Alexander at tumingin ng diretso kay Victoria. Gusto niyang agad itanong kung siya nga ba ang nag-block sa mga tawag ni Caroline, pero nanatiling nakasara ang kanyang mga labi, wala siyang ebidensya. Isang hinala lang na naglalagablab sa puso niya. Lumapit si Victoria, inilagay ang kamay sa balikat ng asawa at buong lambing na sinabi, "Lahat ng ginagawa ko para sa'yo at sa anak natin. Maniwala ka sa akin." Tahimik si Alexander, pero sa loob niya, may malinaw na tanong na umuukil-kil. Maaari kaya? Siya ba talaga si Victoria? Tumayo siya sa harap ng salamin, tinitigan ang sariling payat na mukha. Sa mga mata niya, ang sakit ay naging determinasyon. Alam niyang may itinatago ang bahay na ito at darating ang araw na malalaman ang katotohanan. Kinabukasan, papalabas na si Alexander. Nang marinig niya ang pag-squeak ng mga gulong sa pasilyo, bigla siyang lumingon at natanaw si Sofia na nagmamadaling iniikot ang wheelchair niya papunta sa gate ng hardin. Nakayuko siya habang mahigpit na hawak ang teddy bear niya, nanginginig ang mga kamay habang itinutulak ang mga gulong. Sinundan siya ni Alexander ng ilang hakbang tapos huminto. Nakita niyang tahimik na binubuksan ni Sofia ang maliit na gate. Nilulusot ang wheelchair papunta sa bahay ng kapitbahay. Hindi siya tumawag, nanatili lang siyang nakatayo. Mabigat ang pakiramdam sa dibdib. Ang bahay na pinuntahan ni Sofia ay pag-aari ni Margaret Johnson. Isang kapitbahay na nasa 60s, si Mrs. Margaret ay nawalan ng asawa ng maaga, nakatira mag-isa at minamahal ng mga kapitbahay dahil sa kanyang mahinahong ugali at taos-pusong tingin na laging makikita sa kanyang mga mata. Nang mabuksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita si Sofia na nakayuko sa kanyang wheelchair. "Nako, ikaw ba yan? Nag-isa ka lang ba pumunta?" Yumuko siya, puno ng pag-aalala ang tinig. Bahagyang tumango si Sofia, nakatangi ang mga labi.
Pinuntahan ni Mrs. Margaret ang wheelchair at dinala ito sa loob. Pagkatapos ay inilagay ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa maliit na kahoy na mesa. Inumin mo ito. Makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam mo, sabi niya ng may mainit na ngiti. Inangat ni Sofia ang tasa gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang mga labi bago siya uminom. Bigla siyang napaiyak. Lumalabas ang mga hikbi habang yumuko siya sa mesa. Tita Margaret, tinatawag akong mamamatay tao ng aking madrasta, sabi niya. Ako ang pumatay sa nanay ko. Niyakap ni Mrs. Margaret ang maliliit na balikat ni Sofia. Dahan-dahan siyang nilapat ang palad na para bang pinapalambot ang sakit. Hindi anak. Hindi ikaw ang dahilan. Ikaw ang lahat ng pagmamahal na iniwan ng nanay mo. Naiintindihan mo ba? Pinili ng nanay mo na iprotekta ka gamit ang kanyang buhay. Huwag kang maniwala sa mga malupit na salita na yan. Hawak ni Sofia ang kanyang luha na bumabasa sa tela ng kanyang blouse. Pero natatakot ako. Palaging tinitingnan ako ng madrasta ko na parang gusto na akong mawala. Pakiramdam ko ay pabigat lang ako. Pinilit ni Mrs. Margaret na higpitan ng yakap. Makinig ka sa akin, hindi ka pabigat. Ikaw ay liwanag at palagi kitang paaalalahanan niyan. Sa labas ng bintana, may anino ng lalaki na dumaan. Itinaas niya ang kanyang telepono, lihim na nire-record ang yakapan. Sa loob ng sala, isa siya sa mga tauhan ni Nathan Cole na ipinadala para magbantay sa bahay ng mga Reed. May kasamang masamang ngiti. Umatras siya papasok sa dilim. Sa hapon na, kumatok si Alexander sa pintuan ni Mrs. Margaret. Lalo siyang nag-alala nang makita si Sofia na nakaupo sa kanyang wheelchair sa sulok ng kwarto. Pula pa rin ang mga mata niya, pero medyo kalmado na. Dumating siya para makita ako. Mahina na sabi ni Mrs. Margaret. Akala ko kailangan niya ng makikinig. Ibaba ni Alexander ang ulo at bulong ang pasasalamat. Nang lumapit siya, mahigpit na niyakap ni Sofia ang kanyang teddy bear at bumulong, Dad, ayaw ako ng stepmother ko. Sinasabi niya na wala akong silbi. Parang hampas kamay ang mga salitang iyon kay Alexander. Hinarang niya ang lalamunan niya, kaya hindi siya makasalita. Yumuko na lang siya at hinawakan ang maliit na kamay niya. Nanginig ito, pero ramdam pa rin niya ang init sa kanyang palad. Tiningnan ni Sofia ang kanyang mukha. Basa ng luha ang mga mata. Naghihintay ng sagot, pero hindi makapagsalita si Alexander. Pinisil lang niya ang kamay niya, parang nagbibigay ng tahimik na pangako. Nang lumamig ang gabi at tahimik na ang mansyon, tumunog ang telepono ni Alexander. Sa kabilang linya, si Mrs. Margaret ang nagsalita, malalim at matatag ang boses. Ginoong Reed, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Nasaksihan ko kung paano naging malupit si Victoria sa batang babae. Madalas na akong nanahimik ng sobrang tagal, hindi ko na kayang tumingin sa ibang bagay. Mahigpit na hawak ni Alexander ang receiver, sa kanyang mga mata, ang simoy ng pagdududa ay naging bagyo na. Sa labas ng bintana, ang streetlight ay nagpapalabong ng kanyang anino pababa. Mabigat ang kanyang mga mata sa pasaning dala, alam niyang unti-unting lumalabas ang katotohanan at maaaring wasakin ang lahat ng pinaniniwalaan niya dati. Pagkatapos ng late night na tawag mula kay Mrs. Margaret, hindi nakatulog si Alexander. Umupo siya sa kanyang study. Ang desk lamp ay naglalabas ng mahina at pilit na liwanag sa kanyang tensyonadong mukha. Ang mga salita ni Margaret ay tumusok sa kanyang isipan na parang mga talim. Alam niyang hindi na niya pwedeng pabayaan pa ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, dinala ni Alexander si Sofia palayo sa mansyon. Nakatiklop ng maayos ang maliit niyang wheelchair sa likod ng kotse. Mahigpit na yakap ng batang babae ang kanyang teddy bear, tahimik sa buong biyahe. Ang mapulang namamagang mga mata niya ay nagpapakita na hindi siya natulog buong gabi. Ang puntahan nila ay isang maliit na gusali sa gilid ng bayan. May karatulang nakasabit sa pinto na nagsasabing Rachel Simmons PhD sa Child Psychology. Si Rachel ay nasa unang bahagi ng kanyang 40s. Ang kayumangging buhok niya ay maayos na nakatali sa likod. Kumikinang at mainit ang mga mata niya. Dati siyang nagtrabaho sa isang malaking medical center sa Boston.
tapos nagbukas siya ng sarili niyang klinika. Itinutulak ni Alexander ang wheelchair papasok kasama si Sofia, medyo nag-aalangan ang boses niya nang ipakilala siya. Ito ang anak ko, si Sofia. Sa tingin ko, kailangan niya ng tulong. Ngumiti si Rachel at bumaba para makarating sa taas ng mga mata ng bata. Hi Sofia, gusto mo bang umupo at yakapin ang teddy bear mo ngayon? O gusto mo bang umupo at makipagkwentuhan sa akin? Hindi sumagot si Sofia, mas mahigpit lang niyang niyakap ang teddy bear at lumiliit ang mga mata niya. Hindi pinilit ni Rachel. Umupo siya sa isang silya, mahina, pero matatag ang boses. Hindi mo kailangang matakot dito. Wala namang sisihin sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang iniisip mo. Tahimik ang kwarto sandali, tumiktik ang orasan ng pantay-pantay. Bigla na lang umiyak ng todo si Sofia, naputol ang boses habang pabulong niyang sinambit ang mga salita. Nanginginig sa bawat isa. Pinatay ko si nanay. Yun ang sabi ng madrasta ko. Kung hindi ako nagmakaawa, napayagang pumunta sa parke, hindi namatay si nanay. Nabigla si Alexander, naupo siya ng malakas sa isang upuan. Nilapag niya ang mukha gamit ang mga kamay, nang unang marinig niyang inamin ng kanyang anak na babae ang pagkakasalang matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang sakit ay parang sugat na bumuka sa puso niya. Lumapit si Rachel at iniabot kay Sofia ang tissue, matatag, pero mahinahon ang tono niya. Sofia, pakinggan mo ako, hindi mo pinatay ang nanay mo, hindi mo kasalanan ang nangyari. Mahal na mahal ka ng nanay mo, pinili niyang protektahan ka gamit ang sarili niyang buhay. Ganong klaseng pagmamahal, hindi nawawala. Napahagod si Sofia at itinaas ang kanyang luha-lumot na mga mata sa ama niya. Nanginginig ang boses ng tanungin, Tatay, naniniwala ka ba sa akin? Itinaas ni Alexander ang ulo niya, luha ang bumabad sa kanyang mukha. Lumuhod siya sa tabi ng wheelchair at hinawakan ang maliit na kamay nito. Naputol ang kanyang boses. Naniniwala ako sa'yo, hindi ka kailanman nagkamali, hindi kailanman. Biglang umiyak si Sofia, pinakawalan ang mga hikbi na matagal niyang pinipigilan. Niinakapan siya ni Alexander, ramdam ang nanginginig na maliit na katawan sa kanyang yakap. Tahimik na nakatayo si Rachel sa tabi. Nang tuluyang humupa ang gulo sa pagitan ng ama at anak, mahinang sinabi niya kay Alexander, Ginoong Reed, hindi lang sa mga paa ng babae ang sakit niya. Ang totoong sugat ay ang pagkawasak ng kanyang tiwala, ang paulit-ulit na panghahamak. Kung hindi ito gagaling, mas mabigat itong pasanin kaysa sa kahit anong pisikal na sugat. Tumaas ang kilay ni Alexander, medyo nanghihina ang boses. Tama ka, matagal na akong bulag. Bumalik si Rachel sa mesa, kinuha ang isang makapal na file at inilagay sa harap ni Alexander. Nagbago ang kanyang mukha, naging seryoso. Kailangan mong tingnan ito. May mga peke na pirma sa mga dokumento ng shares ng kumpanya mo. Nakuha ko ito mula sa isang katrabaho na dati nang nagtrabaho sa firm niyo. Natigilan si Alexander, inabot niya ang file para hawakan. Nanginginig ang mga daliri niya, mabigat sa kamay ang mga papel na nagpapakita ng panganib na lagpas pa sa inaakala niya. Tumaas ang ulo niya, nagliliyab ang mga mata niya sa takot at galit. Sa isip niya, isang bagay lang ang umuukil-kil ng malakas. May nagtataksil sa akin sa mismong bahay na ito. Umalis si Alexander sa therapy room, hawak pa rin ang pekeng file. Parang sumasayaw sa mga mata niya ang mga depektibong pirma. Lumalala ang bigat ng bawat hakbang niya. Alam niyang papalapit na ang katotohanan, pero kasama nito ang pagharap sa pinakamalalang bagay. Samantala, sa Brooklyn, sa loob ng maliit at liblib na opisina, ang malabong dilaw na ilaw ay tumama sa dalawang matalim na mukha. Umupo nang nakasandal si Nathan Cole sa kanyang upuan. Ang kanyang madilim na Amerikana ay perpektong plansado at bahagyang nakataas ang dulo ng kanyang labi. Nag-cross ng mga braso si Victoria Hayes sa dibdib, ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. Yumuko si Nathan pasulong, mababa pero matatag ang boses. Kailangan natin ilagay ang babae sa isang espesyal na institusyon, isang lugar para sa mga batang may kapansanan.
Doon siya pananatili ng matagal para hindi na maging pabigat si Alexander at madali nating makuha ang mga shares. Bahagyang tumawa si Victoria, pero ang mga salita niya ay dumaloy na parang binitiwan sa pagitan ng ngipin. Eksaktong alam niyang ang babae ay wala ng iba kundi pabigat lang na humahad lang sa kanya. Pag nawala na siya sa bahay, ako na ang may kontrol. Palagi siyang mahina pagdating sa kanya. Binuksan ni Nathan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang bungkos ng mga dokumento. Handa na ang mga papeles na ito, basta si Alexander lang ang pumirma o kaya'y pekehin namin ang kanyang pirma, magiging legal na lahat. Tumango si Victoria, ang mga mata niya ay kumikislap sa tagumpay. Sa kabila ng kalye, sa dilim, may isang babae na tahimik na nanonood. Siya, si Laura Mitchell. Isang pribadong investigador na nasa 30s. May maikling gupit at payat na pangangatawan. Dati siyang pulis na detektib, pero ngayon may sarili na siyang opisina na espesyal sa mga sensitibong kaso. Sa tahimik na hiling ni Alexander, lihim niyang sinubaybayan si Victoria at Nathan ng ilang linggo gamit ang maliit niyang kamera. Nai-record ni Laura ang bawat galaw, bawat kontratang ipinakita ni Nathan. Nahuli ng lente si Victoria na pumipirma sa isang draft sa mga papel. Pinagmasdan niya ang mga kuha, matatagang tingin. Ngayong gabi, magkakaroon na si Alexander ng unang matibay na ebidensya. Nang gabing yon, muling naligo ang Reed Mansion sa malambing na dilaw na ilaw. Sa mahaba at puting napkin na mesa, inayos ni Victoria ang lahat ng may karaniwang ganda at ayos. Tahimik na nakaupo si Sofia sa kanyang wheelchair. Mahigpit na hawak ang teddy bear niya, pula ang mga mata na parang tinatablan pa rin ng masasakit na salita na ibinato sa kanya. Nasa tapat ni Alexander ang asawa niya. Kalmado ang mukha pero tinatago ang unos sa loob. Pantay ang tono ng boses niya na para bang simpleng tanong lang. Sa tingin mo ba gumagaling na si Sofia? Biglang natigilan si Victoria sandali. Tapos pinilit niyang ngumiti. Siyempre, sobrang delikada ng babae kaya kailangang maging matatag ako sa'yo. Sa'yo talagang hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Inilapag ni Alexander ang tinidor at kutsilyo. Nakatitig siya sa mukha ng asawa niya. Hindi siya agad sumagot. Sa tabi niya, mahigpit na hawak ni Sofia ang teddy bear niya. Nanginginig ang mga daliri. Tiningnan ni Alexander ang anak niya at sa mga mata nito, nakita niya ang takot na hindi kailanman nawala. Isang takot na sobrang lalim na parang inubos siya. Pinapaunti siya hanggang sa parang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Napakagat siya ng labi at bumuntong hininga ng malalim. Ang hangin sa hapagkainan sobrang bigat na parang pwedeng hiwain gamit ang kutsilyo. Nung gabing yon, nang lahat ay napunta na sa kanilang mga kwarto. Nag-iisa si Alexander sa library, ang lampara sa mesa, ang nagliliwanag sa isang folder ng mga dokumento. May mahinang buzzing mula sa kanyang telepono na nanginginig sa mesa, isang mensahe mula kay Laura Mitchell, ang lumabas kasama ng mga kalakip na litrato. Binuksan ni Alexander ang mga ito. Sa mga larawan, si Nathan Cole ay pumipirma ng dokumento habang nakatayo malapit sa kanya si Victoria Hayes na nakalagay ang kamay sa balikat ni Nathan. Kumikinang ang mga mata niya sa tagumpay, malabo ang teksto sa kontrata pero sapat na malinaw para makilala niya na ang pangalan niya, yun peke. Napahinto si Alexander, kapit ng kapit sa telepono hanggang pumuti ang mga daliri niya. Sumiklab ang galit sa dibdib niya, kasabay ng sakit. Alam niyang nagsisimula nang mabasag ang maskara at malapit nang gumuho ang lahat. Yumuko siya sa likod ng upuan. Tinutukan ang huling litrato, ang sariling pirma niya na naging sandata ng pagtataksil. Sa isip niya, may pumailan lang na boses na parang bulong, parang pangako. Sapat na, Victoria. Panahon na para ilantad kita. Panahon na para magsalita ang katotohanan. Pagkatapos, makita ang litrato ng peke na pirma, hindi na makapagpigil si Alexander ng kahit isang minuto pa. Ipinasa niya ang buong file kay Laura Mitchell, tapos tinawagan ang kanyang abogado. Kinabukasan, itinulak niya ang wheelchair ni Sofia papunta sa isang law office sa Midtown. Hawak-hawak ng babae ang kanyang teddy bear, ang mga mata niya
ay pagod pa, pero mas kalmado na. Si Attorney David Clark, nasa early 40s, payat ang katawan at may matatag na boses, iniabot ang kamay kay Alexander at bahagyang yumuko para batiin si Sofia. Tapos inimbitahan niya sila at si Margaret Johnson sa isang maliit na conference room. Dumating si Margaret na may suot na madilim na scarf sa leeg, bahagyang nanginginig pa ang mga kamay niya. Binuksan ni David ang kanyang laptop at ipinakita ang mga litrato na kuha ni Laura nung isang gabi. Mabagal at malinaw siyang nagsalita para maintindihan ng lahat. May sapat tayong dahilan para humingi ng search warrant. Pero para tuluyang maputol ang lahat ng takasan, gusto kong magdaos tayo ng isang public strike mismo sa harap ng board of directors sa mismong sandali na akala nila panalo na sila. Humigpit na nilunok ni Margaret, tumingin kay Sofia, tapos kay Alexander. Matagal na akong nanahimik, pero ngayon hindi na ako natatakot. Tumango si Alexander, tumigas ang boses. Ako ang gaganap sa pangunahing papel sa huling bahagi na ito. Pipirma ako sa harap nila. Umupo si Sofia sa sulok ng kwarto, mahigpit niyang hinahawakan ang teddy bear. Tumingin siya sa mukha ng tatay niya habang nagsasalita ito ng mga salitang iyon at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na nasa tabi niya siya. Mahinang bumulong, sapat lang para marinig ng tatay niya. Tatay, nandito ako. Inilapag ni David ang isang tambak ng mga sobre sa ibabaw ng mesa. Kay Alexander, ito ang pinagmarkang files. Ang versyon na pipirmahan mo ang paint trap. Bawat tunay na pahina ay nakasil na. Hihintayin ng pulis ang signal, tapos aksyon agad para dakpin lahat sa oras na pumirma si Nathan Cole. Si Sheriff Robert Hayes at ang investigative team agad magpapatupad ng warrant. Wala si Hayes anumang koneksyon sa pamilya ni Victoria, sobrang istrikto siya. Huminga si Alexander, tiningnan si Sofia at sabi, gawin na natin ito ngayon. Maliwanag ang ilaw sa Manhattan boardroom ng kumpanya sa mahaba at kahoy na mesa. Mga baso ng tubig at mga fountain pen ay maayos na nakaayos. Nakatambay si Nathan Cole sa kaliwa, pilit na pinipigil ang ngiti. Suot ni Victoria Hayes ang madilim na asul na damit at kumikislap na alahas. Ang mukha niya ay parang namumulaklak na bulaklak, pero ang mga mata niya ay may tinatagong matalim na tingin. May ilang mga sumusuportang shareholders na nandoon, bulong-bulong na naghihintay sa isang makasaysayang pagpapasa ng posisyon. Pumasok si Alexander na may dalang manipis na folder, umupo sa upuan ng chairman, nagbuhos ng tubig at nanatiling kalmado ang itsura. Nakatayo naman si David Clark sa dulo ng mesa. Para lang siyang isang abogado na testigo, umusli si Nathan. Alexander, ayos na. Maalis na natin lahat ng pagdududa para sa kinabukasan ng kumpanya. Ngumiti si Victoria, tamis na tamis. Alam ko na tama ang ginagawa mo. Sabi ko na sa'yo, palagi akong nandito para sa pamilya. Binuksan ni Alexander ang folder at kinuha ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang binasa, bawat pahina, parang tipikal na maingat na tao. Tapos itinutulak niya ang kontrata kay Nathan. Tingnan mo ulit. Hawak ni Nathan ang pen, mabilis na sinuri. Perfect. Bumaba ang boses ni Alexander, nakatingin kay Victoria. Bago ako pumirma, gusto kong marinig ulit ang pananaw ng pamilya. Hindi nag-atubili si Victoria, matatag ang tono. Kailangan mo ng asawa na matatag. Ang babae kailangan ng espesyal na pag-aalaga. Kapag naging maayos na siya, magiging kampante ka na at lalago ang kumpanya ayon sa pangarap mo. Biglang nanahimik ang kwarto. Tumingin si Alexander sa mesa at napansin na hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Itinulak niya ang panulat kay Nathan. Sige, ikaw na. Hawak ni Nathan ang panulat, handa nang pumirma. Kapag aabot na ang unang hagod ng panulat sa papel, biglang sumabog ang pinto ng conference room. Bumilis ang yabag. Pumasok si Sheriff Robert Hayes kasama ang 2 deputy at 2 investigator, hawak ng mataas ang search warrant. Mga 50 anyos siya, matalim ang mga mata at matigas ang boses na parang bakal. County Police kami, may warrant kami para mag-search at mag-seize ng mga dokumento. Natigilan si Nathan na nigas ang kamay sa ibabaw ng pahina. Biglang tumayo si Victoria.
Ako ba ang in-setup ninyo? Lumapit si David Clark at inilagay ang warrant sa harap nila. Walang nag-setup dito. Ginagawa lang ng batas ang trabaho nito. Isang opisyal lang agad, kumuha ng kontratang may pain at isinilid ito sa evidence bag. Isang investigator naman ang kumuha mula sa briefcase ni Nathan ng ibang kontrata na may peke ni Alexander na pirma. Bumukas ang espesyal na kamera, natumba si Victoria at sumigaw, "Alexander, babayaran mo ako sa pagpapahiya mo." Tumingin si Alexander sa kanya ng kalmado, "Ikaw ang nahuli sa sarili mong bitag." Tumango si Sheriff Hayes sa kanyang team. Biglang nilagyan ng malamig na posa si Nathan sa mga pulso. Nagwawala si Victoria at sumisigaw ng malakas. Pero 2 deputy ang humawak sa kanya ayon sa proseso sa gitna ng kaguluhan. Biglang naisip ni Alexander si Sofia, yung maliit na kamay na humawak sa kanya kaninang umaga. Pinantigasan niya ang likod niya, parang lumalabas siya sa isang mahabang madilim na kwarto. Hilahin papunta sa pinto si Victoria, kalat-kalat ang buhok, kumalat ang lipstick. Iwinik niya ang ulo niya at sumabog ng isang huling mapanakit na salita. Ang hininga niya mabigat, pero patuloy na bumubuga sa pagitan ng sikip ng ngipin. Mawawala lahat ng mahal mo, pati yung pilay mong anak. Parang tumigas ang hangin. Hinila siya ng deputy palabas at sumara ang pinto, naiwan ng isang katahimikan na bigat na parang tingga. Kiniklupas ni Alexander ang kanyang kamao. Puno ang isip niya ng isang layunin, iligtas si Sofia mula sa takot, kahit ano pa man ang mangyari. Sa hallway, lingon-lingon si Sheriff Hayes kay David at mahina niyang sabi, "Tapos na ang unang hakbang, sunod na ang korte ngayong hapon." Matapos madala si Victoria, natapos ni Alexander ang pagpirma ng mga papeles sa pulisya. Tumawag siya sa bahay para ihanda ang mga gamit ni Sofia, tapos siya mismo ang nagtulak ng wheelchair papuntang kotse. "Nandito na ako," maikling sabi niya habang patungo ang Bentley sa New York Family Court. Kinabukasan ng umaga, puno na ng tao ang mga pasilyo ng korte. Naghintay ang mga reporter sa labas, pero pinigilan sila ng mga opisyal ng hudikatura na nakaputi. Yakap ni Sofia ang kanyang teddy bear. Nakatungo ang mga mata sa sahig habang nilalapitan siya ni Alexander para aliwin. Sa tabi nila, nire-review ni Attorney David Clark ang mga kaso at ang USB na may nakaukit na pangalan ni Caroline. Mababa at matatag ang tono niya. "Ngayon, hayaan nating magsalita ang katotohanan." Bumukas ang courtroom 4. Pumasok si Judge Eleanor Brooks na may kalmadong lakad at tuwid ang tindig. Mga 50 anyos siya at kilala sa kanyang istrikto at independyenteng paghusga. Tumawag ng katahimikan ang bailiff at nanahimik ang buong silid. Lumabas si Victoria Hayes na nakaeleganting damit, may pulang mga mata, nakaupo sa tabi ni abogado Charles Bennett. Nasa likod naman ng isang hanay si Nathan Cole, kasama ang sariling abogado niya, nakabigat ang mukha. Nagsimula si David Clark sa matatag na tono, hindi naman tumataas ang boses. "Your Honor, ngayon ay magpapakita kami ng ebidensyang nagpapatunay ng emosyonal na pang-aabuso ng akusado sa menor de edad at ang balak na kontrolin ang mga ari-arian. Ang sentro ng kasong ito ay ang kaligtasan ni Batang Sofia Reed." Inilagay niya ang USB at lumiwanag ang pangunahing screen. Nasa loob si Caroline Reed ng kotse, pagod pero mahinahon ang mukha at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. "Alexander, kung hindi ako makakalabas, alagaan mo yung maliit nating anak. Huwag mong hayaang isipin niya na siya ang may kasalanan. Siya ang huling liwanag na meron tayo." Napaiyak si Sofia, mahigpit niyang niyakap ang teddy bear niya. Nanginginig ang maliliit niyang balikat. Diniligan ni Alexander ang balikat niya. Nilapit ang upuan para yakapin siya. Yumuko siya at bumulong, para lang sa kanila dalawa. Walang sino man ang nagsisisi sayo. Sa gallery, maririnig ang mga bahagyang buntong hininga. Umusad si David papunta sa huling bahagi. Narinig ang tunog ng sirena, ang paghinga ng malalim, mga hindi nasagot na tawag. Isang bahan ng mga missed call ang lumitaw sa screen bago ito nagdilim. Sabi ni David, "Your Honor,
Ipinapakita ng call log na hindi naabot ang mga urgent calls kay Ginoong Reed noong gabi ng aksidente. Ang pagsasabotahe sa komunikasyon ay konektado sa akusado na siyang nag-aayos ng kanyang schedule at work phone noon. Magdadagdag pa ng mga digital na ebidensya. Tinawag sa stand si Margaret Johnson. Dahan-dahan siyang naglakad habang mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang blouse. Tinanong ni David ng diretsyo, "Anong nakita mo sa bahay nila Reed?" Narinig ko mismo sa sarili kong tenga, tinawag niya yung bata na walang kwenta, sinabi niyang pinatay niya ang nanay niya. Natakot ako kaya matagal akong nanahimik. Hindi ko pwedeng hayaang matakpan ang katotohanan. Gusto ko lang ligtas yung bata. Tumayo si Attorney Bennett para sa cross-examination. Pilit niyang pinakalma ang boses. "May personal kang galit ba sa kliyente ko?" Umiling si Margaret. Wala. Sinasabi ko lang ang totoo. Ginagawa ko lang yung hinihingi ng konsensya ko." Murmur ang buong korte. At nang tumunog si Judge Brooks ng kanyang martilyo para magpaayos ng usapan, si Dr. Rachel Simmons naman ang sumunod. Maikli niyang ipinakilala ang kanyang background sa child therapy, tapos sinimulan ang kanyang ulat. Matatag at mainit ang kanyang boses nang sabihin, hindi lang pisikal na limitasyon sa paggalaw ang nararanasan ng bata. Ang tunay na pinsala ay nasa pagkasira ng kanyang tiwala at paulit-ulit na panlalait na nagdudulot ng kahihiyan. Ang mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, hirap sa pagtulog, at panic attacks tuwing may maririnig na yabag ng matatanda ay karaniwang palatandaan ng emosyonal na pang-aabuso, lalo na kung hindi ito maaagapan. Ang mga epekto nito umaabot hanggang sa pagtanda. Tinanong ni Bennett ang doktor, "May ebidensya ka ba na galing sa kliyente ko ang mga salitang yan?" Sumagot si Rachel, "Mayroon akong tuloy-tuloy na testimonya ng bata, suporta mula sa kapitbahay, at mga klinikal na reaksyon na tugma. Mas mahalaga pa, ipinapakita ng mga recording na ibinigay ng detektib na pinaplano ng akusado na ihiwalay ang bata sa ama niya." Nagsumite si David ng karagdagang ebidensya mula kay Laura Mitchell, kasama na ang mga litrato at timeline. Hindi napigilan ni Victoria ang pag-iyak at paulit-ulit niyang pinunasan ang kanyang mukha. "Gusto ko lang naman ang pinakamabuti para sa kanya. Kailangan niyang maging matatag. Hindi ko kailanman sinaktan ang kahit sino." Hindi naman sumigaw si David. "Ikaw lang ang nag-iisip para sa sarili mo. Pag kinuha na ang bata, mas madali na para sa'yo na kunin ang mga ari-arian ng ama niya." Yumuko si Judge Brooks pasulong, "May iba ka pa bang gustong ipakita bukod sa emosyon?" Pinisil ni Victoria ang kanyang mga labi. "Ginawa ko lang ang anumang gagawin ng isang ina." Lumingon si Brooks kay David, "Ano ang posisyon mo tungkol sa emergency protective measures?" Sagot ni David, "Nais ko pong humiling ng restraining order. Pansamantalang kustodiya ang ibinigay kay Ginoong Red at ipinagbawal muna ang anumang paglilipat ng mga ari-arian na may kinalaman kay Sofia hanggang sa lumabas ang pinal na hatol." Tumutol si Bennett, pero napahina ang kanyang tinig nang iulat ng bailiff na napatunayan ang mga peke na pirma sa ilang dokumento. Itinaas ni Sofia ang kanyang ulo. Tumingin siya diretso sa hukuman, tapos bumulong sa kanyang ama, "Tatay, gusto kong umuwi kasama ka." Tumango si Alexander. Pula ang mga mata pero matatag. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na parang nagpapatibay ng isang pangakong hindi matitinag. Tinawag ng court clerk si Laura Mitchell. Bilang teknikal na saksi, ipinaliwanag ni Laura ng diretso ang paraan niya ng pagkuha ng datos, ang takdang oras, at mga lugar ng mga litrato, pinagtibay ang pagiging totoo ng ebidensya. Sinubukan siyang supilin ni Bennett, "May warrant ka ba para magsagawa ng surveillance?" Sagot ni Laura, "Nagmamasid ako sa mga pampublikong lugar at kumilos ako ayon sa pahintulot ng nagrereklamo para protektahan ang kaligtasan ng bata." Kinumpirma ni Sheriff Hayes na ginamit ang material na ito para makakuha ng search warrant. Napuno ng tensyon ang courtroom at biglang naging tahimik. Inulit ni Judge Brooks ang buong kaso, tinapik ang kanyang panulat.
Huminto ng ilang segundo na ang tagal ay parang 1 minuto, tapos pinatumba ang martilyo. Tapos na ang pagdinig. Iaanunsyo ang hatol bukas ng umaga. Samantala, naglabas ang korte ng restraining order laban kay Ginang Victoria Hayes. Mananatili muna si Sofia sa kanyang ama at dadalo siya sa regular na therapy sessions. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng martilyo. Pumuti ang mukha ni Victoria. Mabilis na inayos ni Bennett ang kanyang mga papeles. Yumuko si David bilang pasasalamat sa korte. Yumakap si Alexander sa balikat ng kanyang anak na babae. Hindi siya nagsalita, pero nakita na ni Sofia ang tahimik na lakas at determinasyon sa mga mata ng kanyang ama. Paglabas nila sa korte, itinutulak ni Alexander ang wheelchair ni Sofia papunta sa lobby. Yumakap ng mahigpit ang maliit na babae sa kanyang teddy bear habang nakasandal kay Alexander. Tahimik na sumunod si David Clark, pinapaalala na iaanunsyo ang hatol kinabukasan ng umaga, tapos babalik siya sa opisina para tapusin ang mga papeles. Tumango si Alexander, yumuko, at inihiga ang manipis na kumot sa mga binti ng kanyang anak. At sinabi niya ng kalmado kahit nanginginig pa rin ang mga mata niya, "Tara na, umuwi tayo." Dumilim na, at biglang bumagsak ang mabigat na pinto ng metal sa detention center. Nakaupo si Victoria Hayes sa tabi ng pader, kumupas na ang makeup niya at may marka sa pulso niya mula sa handcuffs. Sa cell sa tabi, pinalo ni Nathan Cole nang malakas ang mga bakal na rehas. Umalingaw-ngaw ang kanilang pagtatalo sa mahabang koridor. "Hinila mo ako sa hukay," galit na growl ni Nathan, halos hindi makapagsalita sa sobrang galit. Biglang tumayo si Victoria, ang buhok niya ay gulo-gulo. "Hindi, ikaw ang nagtaksil sa akin. Kung wala ako, wala kang nagawa. Ikaw ang nagsabi sa akin na pekehin yung pirma," sabi ni Nathan bawat salita parang bala. "Ngayon nagpe-play ka ng biktima sa korte. Sa tingin mo ba maniniwala sa'yo si Victoria?" Napabuntong hininga si Victoria, parang mabiyak-biyak. "Mas maniniwala sila sa akin kaysa sa'yo. Palagi kong alam kung paano palambutin ang puso ng mga lalaki, maliban kay Alexander." Napangisi si Nathan. Nagising siya. Kumalat ang kanilang mga salita sa pasilyo, parang mabahong amoy ng malamig na bakal. Umiling ang isang mas matandang gwardiya at pinahinto ang ingay, pero nilunok ng dalawa ang kanilang galit sa mabibigat na hininga. Parang mga ligaw na hayop na nahuli sa bitag sa labas, sumabog ang media, ang mga pahayagan sa harap ay sumisigaw sa malalaking letra. Malupit na madrasta, emosyonal na pang-aabuso sa batang may kapansanan, pekeng pirma para agawin ang mana. Mga TV channel nag-imbita ng mga psychologist para i-analyze ang mga video mula sa paglilitis. Sa online, maraming tao ang nanawagan para protektahan si Sofia. Maraming magulang ang nagbahagi ng kwento ng kanilang mga anak at nag-iwan ng parehong linya. Walang may karapatang tawaging pasanin ang isang bata. Sa mga elevator ng ospital, mga coffee shop, mga hintuan ng bus, kahit saan, pinag-uusapan ito ng mga tao. Pinatay ni Alexander ang telebisyon pagkatapos ng balita sa gabi. Ayaw niyang marinig pa ni Sofia. Halos tulog na ito, hawak pa rin ng maliit niyang kamay ang gilid ng kanyang damit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Sofia, tapos umupo sa sahig sa tabi ng kama nito, nakasandal sa pader. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang taon, naramdaman niyang kaya niyang manatiling tahimik sa isang lugar kahit pa umaaraw ang bagyo sa labas. Kinabukasan, imbes na maupo ng cross-legged at maghintay ng hatol, dinala ni Alexander si Sofia sa birthday party ng kaklase nito. Si Lily Parker, 9 na taong gulang, masigla at madaldal, ang unang umupo sa tabi ni Sofia nung recess habang nag-aalangan pa ang iba. Binuksan ni Mrs. Parker, ang ina ni Lily, ang pinto na may ngiti. "Dumating kayo sa tamang oras." Sa loob, may ilang bata na nag-aayos ng mga ribbons at amoy vanilla cake na bagong luto ang bumabalot sa kusina. Nag-atubili si Sofia sa pintuan, di sigurado ang mga mata niya. Umupo si Alexander para pantay sa taas niya at sabi, "Kung pagod ka na, aalis na tayo agad. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo." Huminga ng malalim si Sofia, tumingin sa mga mata ng tatay niya, tapos bahagyang tumango. Pinaikot niya ang wheelchair papasok. Biglang tumakbo si Lily palabas.
kasing liwanag ng sikat ng araw. Dumating ka, nakasave ako ng upuan sa tabi ko. Hilain niya ang upuan, malapit sa wheelchair ni Sofia, tapos nilagay ang maliit na kumikislap na sombrerong pang birthday sa mesa. Subukan mo ito. Nagsimula ng tugtugin ng birthday song. Pumikit si Lily para mag-wish, tapos binuksan ang mga mata at tumingin kay Sofia. Pumusta tayo na sabay tayong hihipin. Sandaling tumigil ang buong kwarto. Napansin ni Alexander na nanigas ang mga balikat ng kanyang anak na babae. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa teddy bear. Papasok na siya nang bahagyang itinaas ni Sofia ang kanyang ulo at bumulong. Gusto kong subukan. Lumapit si Lily at mahinang binilang, sabay hininga ng dalawang babae. Bigla namang namatay ang mga kandila at sumabog ang kasiyahan sa silid. Napatawa ng malakas si Sofia, isang bihirang tawa na puro at totoo. Nagulat siya sa tunog kaya lalo pa siyang tumawa. Pumalakpak si Lily kasama ang kanyang misis. Si Gaynanger Parker na nakatayo sa likuran ay tahimik na pinunasan ang mga gilid ng kanyang mga mata. Tumingala si Alexander sa kabilang direksyon pero patuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya ito pinunasan. Hindi na iyon kahinaan kundi isang biyayang matagal na niyang hinihintay. Nagpalipat-lipat ang mga bata ng mga piraso ng cake. Lumapit si Lily at bumulong. Takot ka pa bang pumasok sa school? Sandaling nag-isip si Sofia, tapos umiling. Mas konti ang takot ko kapag nandito ka, sabi ni Lily. Matatag ang tinig na parang pangako. Pinanood ni Alexander ang dalawang batang nagbubulungan at naramdaman niyang gumaan ang kanyang puso. Umupo siya sa isang wooden na silya malapit sa bintana. Umorder siya ng black coffee mula sa maliit na kusina na inayos ni Mrs. Parker para sa mga magulang. Iniabot niya sa kanya ang mainit na tasa at mahinahong sinabi, matapang ang batang babae na yon at matapang din ang tatay niya ngayon. Ngumiti si Alexander at nagpasalamat habang tumango. Nang dumating ang oras ng palitan ng regalo, ibinigay ni Lily kay Sofia ang isang stretchy na bracelet na may mga letter beads. Ang mga beads ay bumubuo ng salitang brave. Itago mo ito, sabi ni Lily, para maalala mo na malakas ka. Inabot ni Sofia ang kanyang kaliwang kamay at maingat na isinuksok ni Lily ang bracelet sa kanyang pulso. Tumingin si Sofia dito at unti-unting ngumiti siya. Tumingin siya kay Alexander para hanapin ang ama niya. Naintindihan ni Alexander na hindi na niya kailangang magsalita. Itinaas na lang niya ang kanyang hinlalaki bilang pag-apruba. Biglang nag-vibrate ang telepono sa mesa. Tumingin si Alexander sa screen, David Clark. Humingi siya ng paumanhin kay Mrs. Parker, lumabas sa porch, huminga ng malalim, at sinagot ang telepono. David? Malinaw at diretso ang boses ni David. Oo, ako to David. Nasa korte na tayo. Kakalabas ko lang sa courtroom na ibigay na ang hatol. Mahigpit na hinawakan ni Alexander ang telepono. Ang mga mata niya ay tumingin pataas sa hagdan. Kung saan tahimik na natutulog si Sofia, ang unang sinag ng sikat ng araw ay dumaan sa mga rehas ng bintana. Dahan-dahang bumabagsak ng gintong liwanag sa kahoy na sahig. Huminga siya ng malalim at naghintay ng mga susunod na salita. Naipahayag na ang hatol, malinaw na sabi ni David Clark sa telepono. Napatunayang nagkasala sina Victoria Hayes at Nathan Cole sa pang-aabuso sa bata, pamemeke ng dokumento at pagsasabwatan para agawin ang ari-arian. Hatulan sila ng maraming taon sa kulungan. Permanenteng kinansela ang karapatan nilang makipag-ugnayan ng pribado kay Sofia. Huminga siya ng malalim muli. Tahimik niyang sagot, "Salamat David." Inilapag niya ang telepono at dali-daling umakyat sa itaas. Natutulog pa si Sofia, nakatagilid, at niyayakap ang kanyang teddy bear. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang balikat niya. "Daddy!" Bumuka ng mata si Sofia, medyo antok pa ang boses. "Tapos na!" Ngumiti si Alexander. "Ligtas ka na ngayon!" Tumingin ang maliit na babae sa kanya. Nanginginig ang mga pilik mata, tapos mahinang umiling. "Masaya si Mama, di ba Daddy?" "Oo, sobrang saya ni Mama," sabi niya habang pinipilit manatiling matatag para hindi siya maiyak.
Tanghali nang mag-hold ng press conference ang police department. Si Jenna Morales, ang communications officer, ang unang lumabas sa kwentong ito. Mga 30 anyos siya, malinaw magsalita at diretso sa punto. Naglalabas kami ng mga sealed records kasama na ang mga peke na kontrata, surveillance photos at testimonya ng mga saksi. Tapos na ang investigasyon na ipatupad na ang hustisya. Nag-uumapaw ang mga balita sa media, mga headline tulad ng stepmother na hatulan dahil sa pamemeke ng pirma at pagtanggol sa mga bata ang bumaha sa mga news outlet. Huminga ng maluwag ang komunidad at kumalat ang mga mensahe ng pagbati kay Sofia noong hapon. Dinala ni Alexander si Sofia sa maliit na sementeryo sa hilaga ng syudad. Banayad lang ang simoy ng hangin at walang masyadong nagsalita. Itinulak niya ang wheelchair ni Sofia hanggang sa huminto sa harap ng lapida ni Caroline Reed. Niyakay ni Sofia ang kanyang teddy bear at inilagay ito sa bato. Binalot ni Alexander ang bulaklak, kinuha ang isang dilaw na rosas, at maingat itong inilagay. Caroline, dahan-dahan niyang sinabi na para bang kausap pa rin ng isang tao na nakatayo sa harap niya. Tinupad ko ang pangako ko. Bahagyang yumuko si Sofia. Mama, mag-eensayo na akong hindi matakot. Susubukan ko. Ipinahawak ni Alexander ang kamay niya sa balikat ni Sofia. Naririnig ng nanay mo lahat ng sinasabi niyo. Tahimik silang tumayo ng ilang segundo. Hindi ito katahimikan ng pagkawala, kundi katahimikan ng mga bagay na sa wakas ay naayos na. Isang linggo pagkatapos, nag-host ang pamilya Reed ng maliit na birthday party para ipagdiwang ang ika-7 kaarawan ni Sofia. Simpleng cake lang at mga papel na palamuti sa buong dining room. Maagang dumating si Lily Parker, may yakap na regalo na naka-silver wrapping. Nagdala si Margaret Johnson ng apple pie. Nadumog si Dr. Rachel Simon ng 5 minuto lang. Pinaalala niya sa kanila ang schedule ng therapy at iniwan ang isang card. Nakatayo si Laura Mitchell sa pintuan, kumaway, tapos tahimik na umatras para hindi mahiya ang batang babae. Nang sindihan ang mga kandila, tinalikuran ni Lily ang ulo niya at bumulong. Papalabasin mo ba sila kasama ko? Ngumiti si Sofia. Oo. Nagbilang ang 2 bata. Umaling-awngaw ang mga hiyawan at kumislap sa kanilang mga mata ang ningning ng kandila. Lumuhod si Alexander para tingnan ang mata ng anak niya. Niyakap siya ng mahigpit, matatag at malinaw ang boses. Hindi mo kailanman kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging buhay mo. Ikaw ang regalong iniwan ng nanay mo. Napaikot si Sofia ng noo sa balikat ng tatay niya. Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas niya ang ulo niya. Ang mga mata niya kumikislap, parang may sinindihang kandila na halos patay na. Daddy, gusto kong subukang tumayo gamit ang sarili kong mga paa. Tumahimik ang kwarto. Lumiko ng kalahating hakbang si Lily. Hawak-hawak ang upuan. Inilapag ni Margaret ang tray ng mga pastry. Hindi sinasadyang nagkapit-kapit ang mga kamay niya. Huminto si Rachel sa pintuan, ngumingiti para magbigay ng suporta. Huminga ng malalim si Alexander, inilipat niya ang upuan sa gilid. At tumayo siya malapit sa wheelchair. Nandito lang ako sa tabi mo. Mahigpit niyang hinawakan ang siko ng kanyang anak na babae, habang ang kabilang kamay ay nakapatong sa likod nito. Yumakap si Sofia sa braso ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang maliliit na mga paa. Kitang-kita ang mga bughaw na ugat sa ilalim ng kanyang balat. Kumagat siya sa kanyang labi. Unti-unting nagtataas, habang ang matamis na amoy ng cake, mga mahihinang bulong ng suporta, at ang matatag na paghinga ni Alexander sa kanyang tenga ang pumapalibot sa kanya. Walang pagmamadali, sabi niya ng kalmado. Konti lang, paisa-isa. Unti-unting tumuwid ang mga tuhod ni Sofia at mas lumakas ang pagtapak ng kanyang mga paa sa kahoy na sahig. Nakapaghanap siya ng suporta, kaya nakatayo siya ng ilang segundo. Tapos naupo ulit habang humihingal, pero ngumiti siya ng malaki, parang busog ni Lily. Kaya ko to, sabi ni Sofia. Nanginginig pa ang boses, pero puno ng pride. Oo, sagot ni Alexander, kumikislap ang mga mata. At bukas susubukan ulit natin.
Napuno ng halakhak ang kwarto, kumaluskos sa paligid. Kumapalakpak si Lily, pinahid ni Margaret ang gilid ng mata niya. Sa dulo ng mesa, may natirang kandila na nagsusunog pa rin, tumutulo sa porselanang plato, parang sinusukat ang bagong nilakbay na distansya. Muling hinawakan ni Sofia ang kamay ng kanyang ama at sinubukan niyang tumayo ulit, mas matagal at matatag ngayon. Nagkatinginan sila, kumikislap ang mga mata. Sa harap nila, wala nang dilim sa daraanan, maliit pero siguradong hakbang na sabay nilang tinatahak. Mga mahal kong kaibigan, kakalampas lang natin ang isang paglalakbay na puno ng luha, pero sabay din nitong nagdulot ng pag-asa. Ito ang kwento ni maliit na Sofia na may kapansanan at pinahirapan ng kanyang madrasta na minsang umiyak at sumigaw, "Mama, hindi ako makabangon." At sa sandaling yon, dali-daling lumapit ang kanyang amang milyonaryo, si Alexander. Sumigaw ng malakas at itigil ang kalupitan. Ipinakita nito sa atin ang isang malinaw na katotohanan. Maaaring magtago ang kasamaan sa likod ng matamis na anyo, pero ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakatago magpakailanman. Sa huli, kailangang magbayad ng parusa sina Victoria at Nathan, isang mabigat na sentensya na patunay na kahit na huli ang katarungan, hindi ito mawawala. At higit sa lahat, nasaksihan natin ang tibay at lakas ng loob ng isang maliit na bata. Hindi lang basta nakatayo si Sofia sa kabila ng mga sugat, bumangon siya dahil sa kapangyarihan ng pagmamahal at paniniwala na karapat-dapat siyang mabuhay at ngumiti. Ito ang mensaheng nais iparating ng kwento bilang isang taus-pusong hiling sa lahat. Sa mga kwentong ito, makikita mo na ang mabubuting tao ay sa huli ay gagantimpalaan, habang ang masasama naman ay haharap sa karampatang parusa. Kahit gaano man kadilim, isang sinag ng kabutihan ay kaya pa ring magbigay liwanag. Pero sa tingin mo, kung ikaw si Alexander, sapat ba ang tapang mo para harapin ang katotohanan at ilantad ang salarin, kahit pa ito ay isang taong dating nanirahan sa parehong bahay? Kung ikaw naman si Sofia, sa pinakamalalim mong kawalang pag-asa, pipilitin mo pa bang maniwala na balang araw ay babangon ka rin muli? Naniniwala ka ba na sa buhay mo, kahit gaano pa karami ang pinagdadaanan mong paghihirap, sa huli ay matatagpuan pa rin ng hustisya at pag-ibig? Paki-share naman ang nararamdaman mo sa comments sa baba. Bawat salitang ibabahagi mo ay hindi lang inspirasyon para sa channel na ito, kundi ginhawa rin para sa mga dumaranas ng parehong sakit na naranasan ni Sofia sa totoong buhay. Gusto ko rin itanong, kumusta ka ngayon? Pagod ka ba matapos ang mahabang araw? Sabihin mo lang para makapagpadala ako ng mga good wishes at konting pampalakas sa mga susunod na episodes ng Heartwarming Stories. Nakakaantig na mga kwento kasi sa Story for Heart, bawat manonood ay hindi lang tagapakinig, kundi bahagi ng isang maliit na pamilya kung saan nagbabahagi at nagpapagaling tayo ng magkakasama. Salamat sa pagsama sa amin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Story for Heart para tuloy-tuloy mong masubaybayan ang mga kwentong tumatagos sa puso, kung saan laging natutuklasan ang kasamaan at pinapahalagahan ang kabutihan. Kasi minsan, isang maliit na kwento lang sapat na para bigyan tayo ng dagdag na pananampalataya at init ng puso para magpatuloy sa buhay.